Kabanata 4101. Alam niya na ang space race ay isa na ngayong mahinang lahi, napakahina sa katunayan ang kanilang presensya ay hindi mararamdaman sa Greater Realms. Gayunpaman, sa malayong nakaraan, sila ang dating mga hegemon ng Greater Realms. Sinabi ni Leilani, ang space race ay dating hegemon ng Greater Realms. Noong mga araw na iyon, ang 10 mahusay na karera ay hindi pa bumangon, kaya malamang na madaig ng space race ang pinagsamang lakas ng 10 mahusay na karera. Nang marinig ito, nagtanong si James na nalilito, may kaugnayan ba ang Desolate Grand Canyon sa space race? Bahagyang tumango si Leilani at sinabing, ayon sa mga makasaysayang tala sa mga sinaunang teksto ng aking lahi, ang pagbagsak ng space race ay malalim na nakatali sa labanan sa Desolate Grand Canyon. Gayunpaman, hindi ko alam ang tungkol sa mga detalye. Kahit na ang Angel Race, isa sa 10 Great Races, ay walang alam tungkol sa Desolate Grand Canyon. Halos alam lang nila na may kaugnayan ito sa space race. Nagpatuloy si James sa pagtatanong, kung ganoon, bakit sa palagay mo ay may mga anomalya ngayon sa Desolate Grand Canyon? Sinuri ni Leilani, na nagsasabing, maraming posibilidad. Isa, mayroong isang elixir na higit sa lahat sa loob ng canyon. Ang mga anomalya ay dulot ng hitsura ng elixir. Dalawa, mayroong isang divine weapon na lumalampas sa Acme rank sa loob. Tatlo, sa panahon ng labanan sa malayong nakaraan, isang malakas na figure ang nahulog doon. Gayunpaman, hindi siya napahamak. Sa halip, itinago niya ang sarili. Ngayon, oras na para magpakita siya. Nag-alok si Leilani ng kanyang opinyon sa bagay na ito. Gayunpaman, ito ay mga hypothesis ko lamang. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa mga detalye. Ngayon, ang Stone Race ay nagpadala ng mga makapangyarihang tao nito upang imbestigahan ang bagay. Naniniwala ako na ang katotohanan ay malapit ng magbunyag mismo. Sabi ni James, kahit may nalaman sila, I don't think they will announce it. Ngumiti si Leilani at sinabi, ayon sa aking katalinuhan, ang mga patriarch ng ilang makapangyarihang lahi ay nakarating na sa Stone Race. Maging ang aking ama ay nagtungo doon. Sa ilalim ng presyon ng lahat ng iba pang mga lahi, tiyak na ipahayag nila ang kanilang mga natuklasan. Sa sandaling malaman ng tatay ko ang katotohanan, ibibigay niya kaagad sa akin ang impormasyon. Nang marinig ito, napaisip si James. Sa paghusga sa sitwasyon, maraming hindi kapani-paniwalang kayamanan ang lumitaw sa Desolate Grand Canyon. Marahil isang elixir na nalampasan ang lahat o isang divine weapon na nalampasan ang Acme rank, o maaaring pareho. Sila ay magiging lubhang nakakaakit sa sinumang nabubuhay na nilalang kahit na si James. Kung makukuha niya ang elixir, makatawid siya sa ikawalong yugto ng Omniscience Path o maging sa ika-9. Ang divine weapon ay magiging lubhang kapaki-pakinabang din sa kanya. Kung makukuha niya ito, tataas ang kanyang lakas. Sa lakas niya ngayon, kahit hindi niya matalo ang isang Acme, mahihirapan din ang isang Acme na talunin siya. Kung makakakuha siya ng divine weapon na lumampas sa Acme rank, ang kanyang lakas ay tataas ng malaki. Sa oras na iyon, marahil ay maaari pa niyang masaktan ang isang Acme. Pumunta tayo sa Stone Race at maghintay ng balita doon. Naputol ang pag-iisip ni James sa boses ni Leilani. Inayos ni James ang kanyang sarili at tumingin sa kanya, nakangiting nagtanong, may imbitasyon ka ba sa akin? Ayaw mo. Napatingin si Leilani kay James. Siyempre gusto ko. Nagmamadaling tumango si James. Pagkatapos ng lahat, halos imposible na makakuha ng tumpak na impormasyon mula sa Stone Race. Gayunpaman, magiging iba ang mga bagay kapag nasa tabi niya si Leilani. Maghihintay ba tayo dito o pupunta sa Stone Race? Tanong ni James. Sabi ni Leilani, yung huli, syempre. Nagtungo na ang aking ama doon. Makikipagkita ako sa kanya doon. Sige. Hindi ito tinutulan ni James. Pagkatapos, iniwan nila ang kalavukang ito na napakalapit sa Desolate Galaxy at nagtungo sa pangunahing planeta sa Stone Realm. Kasabay nito, habang papunta sila sa punong tanggapan ng Stone Race,
maraming makapangyarihang figure ng Stone Race ang lumitaw sa labas ng lugar sa kailaliman ng Desolate Grand Canyon. Sa sandaling iyon, nakapasok na sila sa isang super formation, at lahat sila ay namatay ng sabay-sabay. Kabanata 4102. Sa pangunahing bulwagan ng punong tanggapan ng Stone Race sa isang espiritual na bundok, isang mandirigmang nakasuot ng sandata ang nagmamadaling pumasok at lumuhod sa isang tuhod, na nag-uulat, "Patriarch, ang aming pangkat ng pagsaliksik na pumasok sa kanyan ay ganap na nabura." Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa trono. Siya ay nakasuot ng dilaw na damit, at siya ay mukhang 40 taong gulang. Nagmamadali siyang tumayo at nagtanong sa takot. Paano magiging ganito? Mayroong makapangyarihang mga numero sa tuktok ng quasi-acme rank sa exploration team. Paano sila mapapawi sa isang iglap ng isang pormasayon? Totoo ang impormasyon, Patriarch. Si Zosmond Stewart, ang patriarch ng lahing bato, ay umupo at bahagyang kumaway, na nagsasabing, "Sige, naiintindihan ko." Na-dismiss ka. Tumayo ang mandirigma at umalis. Marami ring ibang nabubuhay na nilalang sa pangunahing bulwagan. Sila ang mga patriarch ng iba't ibang lahi na natuto sa mga anomalya. Lahat sila ay totoong acmin. Tumingin si Zosmond sa kanila at sinabing, "Nandyan ka na. Ang aking exploration team ay nalipol sa isang iglap ng isang formation." Habang sinasabi niya iyon, tumayo siya at nag-utos, "Ay ando ang selyo sa Desolate Galaxy. Mula ngayon, walang miyembro ng Stone Race ang pinapayagang lumapit sa Desolate Grand Canyon." Kaagad, isang makapangyarihang tao ang humakbang at nagtanong, "Patriarch Stewart, ang mga tsismis tungkol sa Desolate Grand Canyon ay nasa lahat ng dako sa labas ng mundo. Gayunpaman, ito ay mga alingaw-ngaw lamang. Ang Desolate Grand Canyon ay nasa loob ng Stone Realm, ang teritoryo ng Stone Race. Tiyak na mayroon kang mas malinaw na pangunawa sa canyon kaysa sa amin. Ano nga ba ang nangyayari dito? Mangyaring bigyan kami ng paliwanag." Talaga. Mangyaring bigyan kami ng paliwanag. Marami ang nagsalita. Nais nilang malaman ang tungkol sa mga detalye. Si Zosmond, gayunpaman, ay kumunot ang kanyang mga kilay at bamantong hininga, sinabing, "Sa totoo lang sa iyo, kaunti lang ang alam ng aking lahi tungkol sa mga partikular na detalye ng Desolate Grand Canyon. Ang alam ko lang ay related ito sa space race. Sa malayong nakaraan, pinamunuan ng space race ang universo at ang 10 Great Races. Gayunpaman, ang labanan sa canyon ay nagdulot ng pagbagsak ng space race. Sila ay naging isang walang kabuluhang lahi. Iyon lang siguro ang alam ko sa sitwasyon." Ang sinabi ni Zosmond ay pangkalahatang kaalaman bukod sa iba pa. Alam nila na ang lahing bato ay dapat malaman ang higit pa tungkol dito. Gayunpaman, pinili nilang manahimik. Sumenya si Zosmond at sinabing, "Huwag mag-atubiling makipagsapalaran sa Desolate Grand Canyon. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na ang aking exploration team ay nalipol sa isang iglap. Walang nakaligtas. Kaya kung sakaling makatagpo ka ng anumang panganib sa loob, huwag mong sabihing hindi kita binalaan." Pagkatapos, tumalikod siya para umalis sa main hall. Nag-alinlangan ang mga patriarch ng ibang lahi. Ang kanilang mga ekspresyon ay maulap, at ang kanilang isip ay nasa Desolate Grand Canyon. Sa sandaling iyon, si James at Leilani ay patungo sa punong tanggapan ng Stone Race. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang pangunahing lungsod ng Stone Race. Kaagad, tinahak ni Leilani ang kanyang daan patungo sa isang espiritual na bundok sa lungsod. Ang espiritual na bundok ay napakalaki at halos ilang dosenang light years ang lapad. Mayroong isang kasaganaan ng enerhiya ng langit at lupa doon, hindi pa banggitin na ito ay protektado ng isang malakas na pormasayon. Pagdating sa espiritual na bundok, ipinaliwanag ni Leilani, ito ay isang kampo ng angel race sa Stone Realm. Nasa loob ang tatay ko. Puntahan natin siya. Ma'am, bahagyang tumanggaw si James, ay. Sa ilalim ng patnubay ni Leilani, pumasok si James sa espiritual na bundok. Maraming magagandang gusali sa tuktok ng bundok. Sa pangunahing bulwagan ng isa sa mga gusali, pumasok si Leilani kasama si James. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa trono.
Nakasuot siya ng puting damit at mukhang nasa 30 taong gulang pa lamang. Parang ang lalim ng iniisip niya. Kabanata 4103. Ama. Bati ni Leilani sa kanyang ama. Ang lalaki ay si Jethro Amani, ang patriarch ng lahing anghel at isang tunay na Acmin. Napakataas ng kanyang kahusayan sa Acme rank. Nandito ka na. Sumulyap si Jethro kay Leilani bago tumingin kay James. Ramdam ni James ang isang misteryosong kapangyarihan na pumasok sa kanyang katawan at sinusuri siya. Bagamat maaga niyang itinago ang kanyang aura, hindi niya matiyak kung maiiwasan niya ang pagsisiyasat ng isang Acmin. Hindi siya kumilos ng walang ingat at hinayaan lamang na makita siya ni Jethro. Ilang saglit lang ay kumalat ang kapangyarihang pumasok sa kanyang katawan. Nanatiling tahimik si Jethro. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si James. Ipinakilala ni Leilani si James sa kanyang ama. Pare, siya ay 49, isang taong may malakas na pisikal na katawan. Bahagyang tumanggo si Jethro. Ano na ang sitwasyon ngayon, ama? Tanong ni Leilani. Kumunot ang kilay ni Jethro at sinabing, ang exploration team na ipinadala ng Stone Race sa Desolate Grand Canyon ay nakulong sa isang formation at nilipol. Ngayon, inalis na ng Stone Race ang selyo sa Desolate Galaxy. Kung tungkol sa kasaysayan ng Desolate Grand Canyon, sinabi ng Stone Race na ang kanilang mga makasaysayang tala ay kapareho ng sa amin. Nang marinig ito, napakunot ang kilay ni Leilani at nagtanong, ano ang dapat nating gawin? Ipinapadala ba natin ang ating mga tauhan sa Desolate Grand Canyon? Nawala sa isip si Jethro. Sa kanyang pag-unawa, may mga individual sa tuktok ng quasi-Acme rank sa pangkat ng pagsaliksik. Gayunpaman, agad silang nalipol sa Formosayon. Ngayon, tinanggal na ng Stone Race ang selyo sa Desolate Galaxy at pinahintulutan ang sinumang gustong pumasok. Alam na siguro nila ang panganib sa loob. Kung ipinadala niya ang kanyang mga tauhan sa Desolate Grand Canyon, tiyak na sasalubungin nila ang kanilang kapahamakan. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, bahagyang iwinagayway ni Jethro ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang madaliin ang mga bagay sa sandaling ito. Ang sitwasyon sa Desolate Grand Canyon ay hindi malinaw, at ang panganib ay nakatago sa mga anino. Ang pagpapadala ng ating mga tauhan sa loob ng basta-basta ay mangangahulugan lamang ng pagpapadala sa kanila sa tiyak na kamatayan. Hiniling ni Leilani, Ama, maaari ba akong pumasok sa Desolate Grand Canyon at imbestigahan ang lugar? Kaagad na tinanggihan ni Jethro ang kanyang kahilingan, sinabing, ang Desolate Grand Canyon ay lubhang mapanganib. Hindi ko hahayaang ipagsapalaran mo ang iyong buhay para dito. Saad ni Leilani, mag-iingat po ako, Padre. Hindi ako papasok sa Desolate Grand Canyon. Iimbestigahan ko lang ang paligid. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi ni Jethro, dahil mapilit ka, papayagan kitang umalis. Tandaan na magpatuloy ng may pag-iingat. Naiintindihan, Ama. Tumango si Leilani at sinabi kay James, let's go. Ma'am. Tumango si James. Nang sila ay aalis na, pinigilan sila ni Jethro, tumayo ka, 49. Nang marinig iyon, natigilan si James. Tumingin si Jethro kay Leilani at sinabing, maghintay ka sa labas ng espiritual na bundok, Leilani. May gusto akong sabihin sa kanya. Sige, kung ganoon. Tumalikod si Leilani para umalis. Sa main hall, si James at Jethro na lang ang natira. Naguguluhan si James. Ano ang gustong sabihin ng patriarch ng lahing anghel sa kanya? Napatingin si James kay Jethro na nakaupo sa trono. Ibinalik ni Jethro ang tingin. Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Hindi naman natakot si James sa kabila ng pagharap sa Angel Race's patriarch na isang tunay na Acmin. Kahit na hindi niya ito matalo, maaari siyang tumakas. Parehong tahimik sina Jethro at James. Ang awkward ng atmosphere. 49 ka na, hindi ba? Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Jethro para basagin ang awkward na katahimikan. Ma'am, bahagyang tumango si James at sinabing, 49 na ako. Sinabi ni Jethro, maaari mong lokohin ang iba, ngunit hindi ako. Nang marinig ito, natigilan si James. Bulong niya sa sarili, nakita na ba niya ako?
Tinitigan ni Jethro si James at sinabing, hindi ko akalain na ang isang miyembro ng human race ay magagawang malampasan ang lahat ng mga hadlang at maabot ang ikapitong yugto ng Omniscience Path kahit na ang Omniscience Path ay naputol na. Nang marinig ito, tahimik na inipon ni James ang kanyang lakas bilang paghahanda sa kanyang pagtakas. Nang makita ni Jethro ang ekspresyon ni James, sinabi ni Jethro, huminahon ka. Gagawa na sana ako ng move sa simula pa lang kung gusto kitang ibagsak. Nakahinga ng maluwag si James. Gayunpaman, hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay. Nakatitig lang siya kay Jethro at nanatiling tahimik. Napabuntong hininga si Jethro at sinabing, hindi intensyon ng aking lahi na salakayin ang human race. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na ang lahat ng iba pang mga pangunahing lahi ng Greater Realms ay umatake, tayo ay magiging marginalized o kahit na ostracized kung tayo ay uupo lang sa gilid. Hindi natin ito kayang bayaran. Bukod dito, ang aking lahi ay dumanas ng napakalaking casualty noong digmaan. Ano ang gusto mong sabihin? Malamig na tanong ni James. Hindi nagustuhan ni James ang lahat ng lahi sa 10 mahusay na karera. Kung siya ay sapat na malakas, wawasakin niya ang mga ito ng walang awa upang ipaghiganti ang lahi ng tao. Nais kong ipaalala sa iyo na kahit na ang iyong lakas ay mabigat, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa pinagsamang lakas ng bawat lahi doon. Kung hindi mo nais na matugunan ang iyong pagbagsak tulad ng mga tao ng Heaven Eradicating Sect, gawin ang iyong makakaya upang maiwasang maakit ang anumang atensyon. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na magalit sa ibang lahi. Babala ni Jethro. Pagkatapos, kumaway siya ng bahagya at sinabing, na itago mong mabuti ang iyong aura. Gayunpaman, minsan ay nakipagkaibigan ako sa isang tao sa nakaraan. Dahil dito, alam ko ang mga lihim na pamamaraan ng paglilinang ng human race. Ganyan ko naramdaman ang Genesis aura ng iyong kaluluwa. Pwede ka nang umalis. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Pagkatapos, paimpol siyang tumalikod para umalis sa main hall. Pagkaalis niya ay naging malungkot ang ekspresyon ni Jethro. Ang mga tao ay talagang isang grupo ng mga freak. Katulad nito, ipinanganak ang isang individual sa ikapitong yugto ng Omniscience Path. Kung hahayaan natin siyang umunlad pa, baka maabot niya ang 9th stage at maging pangalawang Soren Clayman. Napaisip si Jethro. Nagkaroon ng malalim na sama ng loob sa pagitan ng human at angel races. Iniisip niya kung dapat ba niyang lipulin si James bago siya lumabas bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang o maaaring kaibiganin siya at lutisin ang malalim na mga hinaing sa pagitan ng dalawang lahi. Pagkatapos ng lahat, ang potensyal ng human race ay masyadong malaki. Kung ang human race at ang Heaven Eradicating Sect ay itinago ang kanilang mga sarili at nakatutok sa paglilinang, isang makapangyarihang individual ang lalabas at sisira sa hegemonya ng 10 dakilang lahi. Ang sakit ng ulo. Pinunasan ni Jethro ang kanyang mga templo. Hindi siya makapagdesisyon kung papatayin si James o hahayaan siyang magpatuloy sa pakikipag-ugnayan kay Leilani. Ang tanging bagay na inaalala niya ay magkakaroon ng malapit na ugnayan sina James at Leilani. Isinasaalang-alang na walang bantay si Leilani, maaaring mamanipula siya ni James at sa huli ay gawin ng Angel Race ang kanyang utos. Sa palagay ko ipapaliwanag ko ang sitwasyon kay Leilani pagkatapos malutas ang usapin ng Desolate Grand Canyon. Kabanata 4105. Binalak ni Jethro na isantabi ang mga kaisipang ito sa ngayon at gumawa ng desisyon sa hinaharap. Malakas talaga si James. Gayunpaman, wala pa siya sa posisyon na banta ang lahi ng anghel, lalo pa ang 10 dakilang lahi. Dahil dito, wala siyang problemang lipulin si James. Umalis si James sa pangunahing bulwagan at dumating sa labas ng espiritual na bundok. Naghihintay si Leilani sa kanya. Sa sandaling lumitaw si James, agad itong lumapit sa kanya at nagtanong, ano ang sinabi sa iyo ni Itay? Sinulyapan siya ni James at ngumisi, walang anuman. Sinabi niya na ako ay isang mahuhusay na henyo na lilito lamang minsan sa isang siglo. Tinanong niya ako kung may gusto ba ako sa iyo at gusto kong pakasalan ka. Nang marinig ito, namula si Leilani. Then, she looked at him and chided him, oo, tama. Hindi kailanman sasabihin ni Itay ang mga bagay na iyon. Huwag mag-atubiling tanungin siya, kung gayon.
Dir-diretsyong naglakad si James. Saglit na nag-alinlangan si Leilani bago humarap sa kanya, nagtanong, sinabi ba talaga niya ang mga bagay na iyon? Oo naman. Paano ka sumagot noon? Siyempre tinanggihan ko yung request niya. Sanay na akong mag-isa, kaya ayoko magkaroon ng kasama, baka maging hadlang ka sa landas ng kadakilaan. Malamig na umungol si Leilani at sinabing, hindi ba ako maganda o nakakaakit para sa iyo? O baka iniisip mo na hindi ako karapat-dapat sa iyo? Kahit tinanggap mo ang alok ni Ama, hindi ako papayag dito. Nang marinig ito, napangiti si James. Hoy, may sasabihin ka. Sa totoo lang, tinanggihan ko ang alok niya dahil naniniwala akong hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Nagbigay na lang ng palusot si James bago ibahin ang usapan at nagtanong, nga pala, ano ang susunod mong plano? Balak mo ba talagang magtungo sa desolate Grand Canyon? Siyempre, sabi ni Leilani, tiyak na mayroong hindi ka panipaniwalang mga pag-aalaga sa desolate Grand Canyon. Ako ay nasa quasi Acme rank mula noon hanggang ngayon. Marahil ito na ang perpektong pagkakataon para sa akin. So syempre pupunta ako. Naglakad si James sa harapan at sinabing, gusto ko ring pumunta. Pero bago tayo umalis, kailangan mong ipangako sa akin na susundin mo ako. Ayokong iligtas ka kapag nakatagpo tayo ng anumang panganib. Nang marinig ito, napangiwi si Leilani sa pagkadismaya. Sino ang Nagel iligtas ngayon? Tinanggihan niya siya. Kaya lang, nag-away sina James at Leilani hanggang sa Desolate Galaxy. Kahit na si Leilani ay isang kilalang prinsesa na iginagalang saan man siya magpunta, nakuha na ni James ang herb and reclusion at hindi na kailangan pang pabor sa kanya. Kaya lang, wala siyang pakialam sa opinyon niya. Kung hindi dahil sa katotohanang kailangan niyang matuto ng higit pa tungkol sa sitwasyon sa Desolate Grand Canyon, hindi na sana siya naglakbay dito kasama si Leilani. Samantala, ang ugali ni James ay ikinagalit ni Leilani. Nadama niya na siya ay isang ganap na kakaibang tao kumpara noong siya ay nasa Bundok Eden. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Desolate Galaxy. Ang mga bantay ng lahing bato ay umatras na, at ang selyo sa Desolate Galaxy ay tinanggal na. Ang balita ng pag-urong ng Stone Race ay kumalat sa buong universo. Kahit na ang mga makapangyarihang lahi ay hindi pa nagpapadala ng kanilang mga core na disipulo dito, marami ng makapangyarihang individual ang natipon. Sa pagdating nina James at Leilani, nakita nila ang maraming grupo ng mga tao doon. Karamihan sa kanila ay dumating dito ng handa, at sila ay malalakas na individual kahit man lang sa 7-power macrocosm ancestral god rank. Ang ilan sa kanila ay nasa quasi Acme rank. Kabanata 4106. Medyo maraming tao, ha? Tumayo si James sa kalawakan sa labas ng Desolate Galaxy at sinabi, kailangang mayroong kahit 1,000 sa kanila. Tumango si Leilani at sinabing, sa totoo lang, hindi ko ine-expect na ganoon karaming tao. Kakalat lang ng balita tungkol sa insidente, at napakarami na ng tao dito. Habang kumakalat ang balita, tiyak na mas maraming tao dito. Ang kayamanan ay sadyang kaakit-akit, sa palagay ko. I wonder kung ilan ang mamamatay dito. Nang marinig ito, tila may naalala si James habang nagtanong, could this be a plot of the Stone Race? Ha! Napatingin si Leilani kay James. Sinabi ni James, marahil ang Stone Race ay gustong akitin ang mga makapangyarihang individual ng iba pang mga lahi dito at makuha silang lahat sa isang iglap. Nang marinig ito, napangiti si Leilani. Siguradong sobra mong tinansya ang Stone Race. Kahit na ang Stone Race ay kabilang sa pinakamakapangyarihan sa 10 Great Races, malayo pa rin sila para madaig ang iba pang lahi. Hindi sila maglalakas loob na gawin ang gayong pagsisikap. Tanong ni James, paano kung malaman ng Stone Race ang katotohanan tungkol sa Desolate Grand Canyon at ginagamit nila ito laban sa ibang mga lahi? Bakit nila ginagawa ito kung gayon? Napatingin si Leilani kay James. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, power and authority. Ito ay kanyang hypothesis lamang. Gayunpaman, posible ang anumang bagay hanggat walang tiyak na ebidensya. Tingnan natin. Hindi gustong makipagtalo ni Leilani kay James. Habang papalapit ang dalawa sa Desolate Galaxy, nagtungo sila sa rehiyon. Habang nasa daan, ipinaliwanag ni Leilani,
ang Desolate Grand Canyon ay matatagpuan sa Planet Desolation. Ayon sa mga makasaysayang tala sa mga sinaunang teksto, ang Planet Desolation ay dating isang malaking planeta. Noon, mahina pa rin ang stone race. Speaking of which, parang may naalala siya. Siya nga pala, narinig mo na ba ang tungkol sa Desolate Pathmaster? Umiling si James at sinabing, hindi. Sino siya? Ipinaliwanag ni Leilani, sa buong kasaysayan ng Greater Realms, maraming makapangyarihang indibidwal ang umiiral. Bagaman nawala sila ng walang bakas, may mga tala ng kanilang pag-iral sa mga sinaunang teksto. Ang Desolate Pathmaster ay kabilang sa makapangyarihang mga indibidwal na ito. Sinasabi nila na siya ay nagmula sa panahon kung kailan ang space race ay dominado ang Greater Realms. Wala ring mga detalyadong tala tungkol sa kanilang cultivation base sa mga sinaunang teksto. Sa panahon na ang space race ay namuno sa universo, isa siya sa iilan na makakalaban sa kanila. Sinasabi rin nila na ang kanyang pinanggalingan ay ang Planet Desolation. Nang marinig ito, nag-isip sandali si James bago nagtanong, ang Desolate Grand Canyon ba ay teritoryo ng Desolate Pathmaster? Bahagyang umiling si Leilani at sinabing, hindi ko talaga alam. Iyon ay dahil ang mga tala tungkol sa kanya ay kakaunti at malayo sa pagitan. Hindi ko alam kung ang lugar na ito ay pinanggalingan niya. Iniba niya ang usapan. Ang Desolate Grand Canyon ay isang kakaibang lugar. Sinasabi nila na ang ilang makapangyarihang mga indibidwal ay pinutol sa kalahati ang Planet Desolation sa panahon ng digmaan sa Desolate Grand Canyon. Gayunpaman, dahil ang Planet Desolation ay isang malaking planeta, kahit na ito ay nahati sa kalahati, isang malakas na magnetic field ang pumihil sa planeta mula sa pagkawatak-watak. Samantala, ang rehiyon na nahati sa kalahati ay ang Desolate Grand Canyon sa ngayon. Sinasabi nila na ang isang misteryosong espasyo ay ipinanganak sa pinakamalalim na bahagi ng canyon, na nabuo sa pamamagitan ng kombinasyon ng isang natatanging magnetic field at ang kapangyarihan ng Chaos Heavenly Path. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang mayroon dito. Iyon ay dahil walang buhay na nilalang ang nakapasok sa Desolate Grand Canyon mula noong unang panahon. Kabanata 4107. Nang marinig ito, nagtanong si James, hindi man ang mga Acmin. Siguro yung nasa Kylem Acme rank. Ngunit ang mga taong tulad nito ay hindi pa lumilitaw sa napakatagal na panahon. Sabi ni Leilani. Ang Kylem Acme rank. Natigilan si James. Matagal na siyang nasa Greater Realms. Gayunpaman, alam lang niya ang tungkol sa pagkakaroon ng Acme rank. Hindi niya alam kung may mga sub-rank sa Acme rank. Hindi rin niya tinanong ang sinuman sa mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect. Isa. Nang makita ang gulat na ekspresyon ni James, natigilan si Leilani saglit bago tumingin sa kanya at nagtanong, anong problema? May problema ba? Napakamot ng ulo si James at nagtanong, paano nahahati ang mga sub-rank sa Acme rank? Natigilan itong tanong si Leilani. Nanlalaki ang mga mata niya habang hindi makapaniwalang tumingin kay James habang nagtatanong, no way. Mayroon kang pisikal na katawan sa quasi-Acme rank, ngunit hindi mo alam ang tungkol sa mga sub-rank ng Acme rank. Ngumisi si James at sinabing, nag-concentrate ako sa cultivation ko sa lahat ng ito, kaya hindi ako nagtanong. Inilibot ni Leilani ang kanyang mga mata. Hindi man lang ba nabasa ni James. Gayunpaman, isinantabi niya ang mga kaisipang iyon at ipinaliwanag, ang Acme rank ay nahahati sa tatlong sub-rank permanence, Terra, at Kylem. Ang permanence ang pinakamahina, samantalang si Kylem ang pinakamalakas. Kahit na ang permanence ang pinakamahina, gayunpaman ay napakahirap abutin. Hanggat ang isang lahi ay maaaring makabuo ng isang individual sa permanence Acme rank, sila ay agad nalalabas bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang sa Greater Realms. Samantala, ang Kylem Acme rank ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Gayunpaman, ilang sandali na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isang taong ganoon ang ranggo. Mula noong digmaan laban sa Primordial Realm at sa human race, wala pang mga Kylem Acme na lumilitaw. Nang marinig ang maikling paliwanag, mas naunawaan na ngayon ni James ang tungkol sa Acme rank. Nagpatuloy si Leilani, sa edad ng Primordial Realms human race, maraming Kylem Acmens.
Gayunpaman, karamihan sa kanila ay namatay sa larangan ng digmaan. Nang marinig ito, nagtanong si James, kung ganoon, sino ang pinakamalakas sa Greater Realms? Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, sinabi ni Leilani, ang Dooms ay ang pinakamalakas sa 10 dakilang lahi, at ang Great Grand Patriarch ay marahil ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Sinasabi ng mga alingawngaw na ang kanyang cultivation base ay malapit nang maabot ang Kylem Acme rank. Gayunpaman, hindi siya nagpakita sa loob ng mahabang panahon. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong ranggo niya ngayon. Ang Dooms ang pinakamalakas sa 10 Great Races dahil sa kanilang Great Grand Patriarch. Nagtungo sina James at Leilani sa Desolate Grand Canyon. Samantala, ipinaliwanag ni Leilani ang maraming bagay tungkol sa 10 Great Races. Lahat ng sinabi niya ay mas detalyado kaysa sa sinabi ng Heaven Eradicating Sect kay James. Kahit na ang intelligence network ng Heaven Eradicating Sect ay kumalat sa buong Greater Realms, ang katayuan ng human race sa Greater Realms ay napakababa lang. Dahil dito, hindi sila malantad sa core ng mga pangunahing karera. Kaya naman ang kanilang pag-unawa sa sitwasyon ay pasimula at mababaw lamang. Si Leilani, gayunpaman, ay iba. Siya ang prinsesa ng Angel Race. Dahil dito, marami siyang alam. Nasa unahan ng Desolate Grand Canyon. Huminto si Leilani at tumuro sa harapan. Nakita ni James na may higanteng planeta sa di kalayuan. Ang planeta ay nahati sa dalawa. Nagkaroon ng bitik sa gitna, at dahil lamang sa pagkakaroon ng magnetic field kaya hindi pa nabubulok ang planeta. Ang rehiyon na kinaroroonan ni James ay hindi masyadong malayo sa Desolate Grand Canyon. Bago pa man siya makarating sa canyon, naramdaman na niya ang isang malakas na puwersa na tumatama sa kanya. Tingnan natin. Tuwang-tuwa si James nang makita niya ang canyon. Pumunta siya dito hindi para maghanap ng kayamanan kundi para sa Soul Blues. Kapag nakuha na niya ang Soul Blues, makakalusot na siya sa Doom Race. Sa panahong iyon, magkakaroon na siya ng lehitimong pagkakakilanlan na magpapahintulot sa kanya na malayang tumawid sa buong Greater Realms, hindi tulad ng kanyang kasalukuyang sarili, kung saan kailangan niyang pumuslit na parang isang wanted na kriminal. Sige. Na-curious si Leilani na makita kung ano ang hitsura ng Desolate Grand Canyon, isang lugar na itinuturing na isa sa 10 Forbidden Areas of the Greater Realms. Humakbang pasulong ang dalawa. Dahil malapit na sila sa Desolate Grand Canyon, ang panganib ay maaaring nakatago malapit sa sulok. Kaya, hindi sila nagpatuloy ng walang ingat, sa halip ay pumasok ng may pag-iingat. Boom! Ilang sandali pagkatapos nilang makapasok, isang pagsabog ang naganap sa kalawakan sa harapan nila. Sa sandaling iyon, ang madilim na kalangitan ay naliwanagan ng nakasisilaw na liwanag. Isang alon ng malakas na puwersa ang gamutay-gutay sa hangin tulad ng isang ripple, at saan man ito dumaan ay nawasak sa kawalan. Namutla ang mukha ni James at Leilani. Agad nilang pinunit ang espasyo at nawala ng walang bakas. Sa susunod na sandali, nasa labas na sila ng Desolate Galaxy. Pagkatapos lamang hamupo ang pagsabog ay nagpatuloy sila sa pasulong. Bumalik sila sa kinaroroonan nila. Ano yun ngayon lang? Tanong ni James. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang divine sense at nag-scout sa Desolate Grand Canyon. Gayunpaman, napakaraming kakaibang porma sayon at hindi kilalang mga rehiyon sa canyon. Ang Desolate Grand Canyon ang pinakamapanganib. 1/3 na lugar na naranasan ni James. Ito ay tiyak na mas mapanganib kaysa sa Ecclesiastical Restricted Zone, kung saan kahit na ang 9-power macrocosm ancestral gods ay maaari pa ring gumala at umalis sa lugar sa isang piraso. Gayunpaman, ang parehong ay hindi masasabi tungkol sa Desolate Grand Canyon. Umiling si Leilani at sinabing, hindi pa ako nakapunta sa Desolate Grand Canyon. Paano ko malalaman? Malalaman lamang natin ang higit pa sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran sa mas malalim na canyon. Marahil ang isang buhay na nakikipag-ugnayan sa isang porma sayon, kaya ang mga pagbabago-bago. Mag-iingat ka, paalala ni James sa kanya at nagpatuloy sa pagsulong. Sa isang hakbang lang, napakalayo na niya. Sumunod naman si Leilani. Hindi nagtagal, nakarating sila sa rehiyon kung saan nangyari ang pagsabog. Marami na ngayong spatial black holes dito. Ang bawat isa sa kanila ay may katamtamang laki, halos kasing laki ng Earth.
Gayunpaman, marami sa kanila. Sa paligid ay hindi mabilang na mga bitek. Medyo nakakatakot ang eksena. Ito ay isang formation. Masasabi ni James na may mali sa isang sulyap. Sabi niya, may sirang formation dito na sumabog. Ilang inscription na lang ang natitira. Kumunot ang kilay ni Leilani at sinabing, ang lugar na ito ay ibabaw lamang ng Planet Desolation. Hindi ba't mas nakakatakot kung totanggo tayo ng mas malalim sa planeta? Oo naman. Napabuntong hininga si James. Siguro kagaya ng sinabi mo. Ang mga Kylem Akmin lang ang may karapatang pumasok sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay dapat minsang naging larangan ng digmaan ng Kylem Akmin sa malayong nakaraan. Ay oo. Nang maalala ang isang bagay, nagtanong si James, ang Kylem Acme rank ba ang pinakamataas na ranggo? Mayroon bang higit pang mga ranggo na higit pa doon? Bilang isang magsasaka, alam ni James na ang landas ng paglilinang ay walang katapusan. Sa pamamagitan ng pag-abot sa isang mas mataas na ranggo, ang isa ay maaaring umunlad sa isang mas advanced na mundo. Noon lamang mas mauunawaan ng isa ang tungkol sa mas mataas na ranggo. Noong nakaraan, inakala ni James na ang Grand Emperor rank ay ang rurok ng paglilinang. Pagkatapos ay dumating ang Ancestral God rank at ang Acme rank, ngunit ano ang sumunod sa Acme rank? Ang lahat ng ito ay mga tanong na hindi nasasagot. Bilang prinsesa ng lahing anghel, isa sa 10 dakilang lahi, ang kanyang pag-unawa sa mundo ay mas malalim at mas komprehensibo kaysa kay James I. Kaya naman, nagtanong si James sa kanya. Bahagyang umiling si Leilani at sinabing, sa aking pag-unawa, ang Kylem Acme rank ang pinakamataas. Wala pa akong narinig o nabasa sa mga sinaunang teksto na nagsasabi ng iba. Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. Nag-aalala siya na may mga makapangyarihang individual na lampas sa Kylem Acme rank na lilito ng wala saan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Habang tinitingnan ni Leilani ang spatial black holes at mga bitek sa kanyang harapan, sinabi niya, dahil ang panlabas ng Planet Desolation ay nakakatakot na, hindi ba mas lalala ang mga bagay sa loob? Walang nagmamadali, sabi ni James, dahil walang buhay na nilalang ang makakapasok sa Desolate Grand Canyon, maaari pa rin tayong magbabantay dito. Para saan? Nagtatakang tanong ni Leilani. Tiningnan ni James ang natitirang formation inscription sa mga gilid ng black hole at mahinang ngumiti. Sinabing, syempre para maintindihan ang formation inscriptions dito. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga formasayon na ito ay dapat nagawa ng parehong individual. Nangangahulugan ito na magagawa kung i-extrapolate ang lahat ng formation sa loob ng Planet Desolation mula sa formation inscriptions ng isang formation. Matapos maunawaan ang mga formasayon, magagawa nating gumala sa planeta nang walang kalaban-laban. Nang marinig ito, nilibot ni Leilani ang kanyang mga mata. Kung gagana itong plano mo, matagal nang nasira ang formations dito. Ang lahat ng uri ng mga nilalang ay nakarating na sa Desolate Grand Canyon, ang mga lihim sa loob ay nalantad na sana. Ano pang mga pagpipilian ang mayroon tayo? Ito lang ang paraan natin, kaya subukan na lang natin. Sabi ni James. Hindi siya kumpiyansa sa kanyang gagawin. Bagamat itinuro sa kanya ni Soren Clayman ang ilang malalim na formation inscriptions ng Greater Realms, at dahil dito, mayroon siyang isang tiyak na antas ng kahusayan sa formation inscriptions ng iba't ibang lahi, ang formation dito ay nahihigitan ng sa 10 dakilang lahi. Kaya naman hindi siya nakaramdam ng tiwala. Maghintay ka rito. Kukuha ako ng mga sigil ng inscription shards dito. Pagkatapos, kumandat ang katawan ni James, at nawala siya sa paningin. Nang siya ay muling lumitaw, siya ay nasa gilid ng isang spatial black hole. Doon, natagpuan niya ang mga shards ng formation inscriptions. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, isang malakas na puwersa ang natipon sa kanyang palad, pilit na hinihila ang mga tipak na ito patungo sa kanya. Habang hawak niya ang mga tipak na iyon, nagmamadali siyang umatras. Bumalik siya sa tabi ni Leilani. Nang muli siyang lumitaw, may ilang mga buhay na nilalang din doon. Lahat sila ay medyo gwapong lalaki. Bukod dito, nakita na sila ni James sa bundok Eden noon. Sila ang mga pangunahing disipulo ng ilang makapangyarihang pamilya na nagtatamasa ng medyo mataas na katayuan sa Greater Realms.
Kabilang sa kanila ang mga anak ng patriarchs at sect elders, o kahit na mga kilalang prodigy ng isang partikular na lahi. Kabanata 4110. Sa pagbabalik ni James, nakita niyang maraming buhay na nilalang sa tabi ni Leilani. Nakita na niya sila noon sa bundok Eden. Gayunpaman, hindi niya sila kilala ng personal. Nang makitang nakabalik na si James, naglakad si Leilani palapit sa kanya at nagtanong, paano nangyari? Sinulyapan ni James ang grupo ng mga tao bago tumingin kay Leilani at bahagyang tumango, sinabing, Ma'am, I've got my hands on them. Sino sila, by the way? Agad silang ipinakilala ni Leilani sa kanya, ito si Sigmund Leilocon, isang makapangyarihang individual ng lahing devil. Ang kanyang pangalan ay Winston Dalibor. Isa rin siyang makapangyarihang individual ng Doom Race. Ang kanyang lolo ay ang Great Elder ng Doom Race. Ito si Zephyr Yoni ng Ghost Race. Siya si Gruffudd Broderick ng Skeleton Race. Ipinakilala sila ni Leilani kay James. Nang marinig ito, natigilan si James. Hindi niya maiwasang mapasulyap sa mga taong ito, dahil nagmula sila sa ilan sa pinakamakapangyarihang lahi ng Greater Realms. Bakit kasama mo siya, Prinsesa Leilani? Kaagad, isang lalaki ang nanunuya, inimbestigahan ko na siya. Isa lang siyang nilalang ng lahing ape. Sinasabi nila na ang lahing unggoy ay malapit sa lahing tao. Ang lahi ng tao ay ang pinakamababang ranggo sa lahat, ibig sabihin na ang lahing ape ay hindi gaanong mahalaga. Hindi mo ba pinapahiya ang sarili mo sa pakikisalamuha sa isang tulad niya? Napatingin si James sa lalaki. Siya si Sigmund Leilocon ng Devil Race. Nang marinig ang kanyang pahayag, hindi nasiyahan si James. He mocked, sabi mo na ang human race ang pinakamababang ranggo. Kaya bakit ikaw ay nasa anyo ng tao sa halip na ang iyong orihinal na kalagayan? Nang marinig ito, nawalan ng masabi si Sigmund. Mula noong unang panahon, ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay dapat magkaroon ng anyo ng isang tao upang magpatuloy sa paglilinang. Bukod dito, ang anyo ng tao ang pinakaperpekto at malinis. Patuloy ni James, mababa ang tingin mo sa human race at ape race. Kinukutya mo ako dahil ang orihinal kong anyo ay katulad ng tao. Kaya bakit nasa anyong tao ka rin? Akala ko ba hinahamak mo ang lahat ng bagay tungkol sa lahi na minamaliit mo? Sige, kumalma kayong dalawa. Pumagit na si Leilani at sinabing, hindi mahalaga ang lahi dito. Ang aming prioridad ay alamin kung ano ang nasa loob ng Desolate Grand Canyon. Nanatiling tahimik ang ibang lahi. Pinag-iisipan nila ang tanong ni James. Mula sa pagsilang nila, likas nilang alam na ang lahi ng tao ang pinakamahina sa lahat ng lahi sa Greater Realms. Gayunpaman, hindi nila naisip ang dahilan kung bakit sila nag-anyong tao. Galit na galit si Sigmund. Bago pa niya turuan ng leksyon si James, nakialam na si Leilani. Kaya naman, napatitig lang siya kay James at malamig na sinabi, I will remember you, anak. Sa sandaling umalis ka sa Desolate Grand Canyon, titingnan ko kung ang iyong lakas ay karapat-dapat sa iyong matapang na mga salita. Hindi pinansin ni James ang kanyang banta at walang pakialam na sinabi, sure, whatever. Masama ang ugali ni Sigmund. Nang marinig niya ito, nagalit siya. F*** ito. Hindi ko ito ginagawa pagkatapos naming lisanin ang Desolate Grand Canyon. Aayusin ko na ang score ngayon. Sigaw niya. Ang kanyang nakakabinging dagandong ay umalingaw-ngaw sa buong rehiyon. Isang napakalakas na puwersa ang lumitaw mula sa loob ng kanyang katawan, at isang malakas na magnetic field ang nabuo sa ibabaw ng kanyang katawan. Nang makita ito, ang iba ay nagmamadaling umatras sa likuran na may ngiti sa kanilang mga mukha. Sinubukan siyang pigilan ni Leilani, ngunit huli na ang lahat. Sinakta na ni Sigmund si James. Sa isang kisap mata, isang illusory palm print ang sumugod kay James. Nakatayo sa kawalan, nabuo ang ekspresyon ni James nang harapin ang malakas na pag-atake ni Sigmund. Sa sandaling lumitaw ang illusory palm print sa kanyang harapan, agad niyang nakatalyze ang kapangyarihan ng 5 Great Paths. Ang lahat ng mga landas na kanyang nilinang ay sumanib sa Chaos Path, at ang kanyang pag-unawa sa 5 Great Paths ay umabot sa tugatog ng 9-power Macrocosm Ancestral God rank. Kahit na ang kapangyarihan ng 5 Great Paths ay bahagyang mas mahina kumpara sa Chaos Power, ito ay nakakatakot gayunpaman.
Tinaas niya ang braso niya at hinampas. Kabanata 4111. Tinamaan ng kanyang kamao ang illusory palm print. Inakala ni James na mababali niya ang pag-atake ni Sigmund sa pamamagitan lamang ng 500,000. Gayunpaman, nagkamali siya. Minamaliit niya si Sigmund. Bilang isang quasi-Acmin, kahit ang casual na pag-atake ni Sigmund ay nakakatakot. Tsaka buong lakas niyang sinampal si James. Kasing kagilahil-alas ng kapangyarihan ng 5 Great Paths, hindi nito nalampasan ang 9-power Macrocosm Ancestral God rank. Kung ikukumpara kay Sigmund, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa kapangyarihan. Nabasag ng illusory palm print ang kanyang pag-atake at tumama sa kanyang katawan. Kaagad, pinalipad siya ng isang malakas na puwersa. Kasabay nito ang pagbagsak ng kawalan sa likod niya. Matapos ang pasuray-suray na paatros sa loob ng ilang light years, nagawa niyang i-dissolve ang atake ni Sigmund. Bagamat malakas si Sigmund, hindi siya mapipinsala ng kanyang mga pag-atake. Iyon ay dahil ang kanyang omniscience path ay nasa 7th stage na, at ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa quasi-acme rank. Habang humahakbang siya pasulong, humarap siya kay Sigmund. Sa sandaling iyon, nakatulize niya ang kapangyarihan ng Greater Paths at pinagsama-sama ang mga ito, na bumubuo ng isang kumikinang na espada. Ang espadang ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng Greater Paths at maging ang kanyang pisikal na lakas. Sa pagharap kay Sigmund ng Devil Race, hindi nagpapigil si James. Bukod sa Chaos Power at ang Omniscience Path, ipinatawag niya ang lahat sa kanyang pagtatapon. Hawak ang espada sa kanyang kamay, nagpakita siya kay Sigmund sa isang iglap. Sa sandaling iyon, ang ibabaw ng katawan ni Sigmund ay nagpatawag ng isang kalasag upang protektahan siya. Gayunpaman, sa pagharap sa nakakatakot na espada ni James, agad na nagsimulang magpakita ng mga bitek ang kalasag. Sige na, tumigil ka na. Nagmamadaling namagitan si Leilani at sinabing, magkaibigan tayong lahat. Hindi na kailangang gumamit ng karahasan. Isinuot ni James ang kanyang sandata. Sa sandaling iyon, ang espada na nabuo ng Greater Paths ay nawala rin. Habang ang kalasag na nagpoprotekta kay Sigmund ay nawala sa kawalan, ang kanyang gwapong mukha ay nagdilim. Hindi masama, may pumalakpak. Ito ay si Winston Dalibor, ang apo ni Yori Dalibor, ang dakilang elder ng lahi ng Doom, at ang kilalang kababalaghan ng kanyang lahi. Naglakad siya patungo kay James at sinulyapan ito, na nagpupuri, hindi masama, na pag-aralan mo pa ang mga dakilang daan. 49 ka na, hindi ba? Interesado ka bang sumali sa Dooms? Sa proteksyon at mga mapagkukunan ng Dooms, tiyak na lalabas ka bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang sa Greater Realms. Si Winston ay isang pangunahing miyembro ng Doom Race. Ang Chaos Power of the Dooms ay walang kapantay. Gayunpaman, hindi lahat ng Doom ay maaaring linangin ang Chaos Power. May kinakailangan sa paglinang ng Chaos Power, kailangan munang makabisado ng isa ang Greater Paths. Ito ay lubhang mahirap. Bilang pinakamakapangyarihang lahi ng Greater Realms, mayroon lamang isang individual na maaaring maglinang ng kumpletong Chaos Power. Ang Chaos Power na nilinang ng iba pang Dooms ay hindi kumpleto. Iyon ay dahil iisang buhay na nilalang lamang sa mga Doom ang nakabisado ang Greater Paths. Isang ideya ang sumagi sa isip ni Winston nang makita ang performance ni James. Kung sumali si James sa Dooms at nakuha ang cultivation method ng Dooms, tiyak na magagawa niyang linangin ang pinaka-perpektong Chaos Power. Marahil ay maaari pa siyang tumawid sa Kylem Acme rank. Sa panahong iyon, ang Dooms ang mamumuno sa Greater Realms. Kabanata 4112. Nabuo ang ekspresyon ni James habang walang pakialam na sinabi niya, hindi ako interesadong sumali sa Dooms, at hindi ko rin kailangan ng resources ng Dooms. Napangiti si Winston at sinabing, alam mo ba ang sinabi mo, 49? Ang pagtanggi sa aking alok ay nangangahulugan na nawalan ka ng karapatang maging isang makapangyarihang individual. Sinulyapan siya ni James at sinabing, hindi interesado. Isipin mong napakahusay at makapangyarihan ka, ha? Malamig na ungol ni Winston. Sige na, itigil mo na ang pakikipagtalo. Lumapit si Leilani at sinabing, pumunta kaming lahat sa Desolate Grand Canyon para alamin kung ano ang nasa loob at hindi para makipag-away. Nang marinig ito,
nagtanong si Zephyr ng Ghost Race, ano ang nasa isip mo, kamahalan? Tumingin din si Gruffhod ng Skeleton Race kay Leilani, na tumingin kay James. Bahagyang tumango si James sa kanya. Pagkakita nito, sinabi niya, base sa aming orihinal na mga plano naming kumilos ng may pag-iingat. Kaya, kami ay maghihintay dito hanggang 49 na maunawaan ang formation inscription ng Desolate Grand Canyon. Kapag mayroon na tayong tiyak na antas ng pangunawa sa lugar na ito, mas malalalim pa natin ang lugar at iimbestigahan ang sitwasyon. Napangisi si Sigmund. I admit na medyo malakas siya. Ngunit ang lugar na ito ay umiral na noon pa man. Hindi mabilang na makapangyarihang mga individual ang dumating at nawala, ngunit wala sa kanila ang nakabasag sa Formosayon. Kaya bakit tayo nagtitiwala sa kanya? Talaga, sabi ni Winston, kamahalan, hindi tayo dapat umasa sa kanya. Wala na tayong masyadong oras. Kailangan nating umalis sa Desolate Grand Canyon para sa pagtitipon ng aking lahi bago ito magsimula. Walang gustong tumaya kay James. Nagkibit-balikat si James at sinabing, feel free to enter the Desolate Grand Canyon if you want. Hindi kita pinipigilan. Walang pakialam si James sa kanila. Kung hindi dahil kay Leilani, hindi pa niya ito kakausapin noong una. Pagkatapos magsalita ay nag-gesture na siya para umalis na sila. Oh hayaan. Go. Sabi ni Gruffhod ng Ghost Race. Nang dumating sila sa isang grupo, ang iba ay tumango bilang pagsang-ayon. Tapos, napatingin silang lahat kay Leilani, na parang nakagapos. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, nagpasya siyang sundan si Winston at ang iba pa. Iyon ay dahil sila ay makapangyarihang mga individual ng makapangyarihang mga lahi, hindi pa banggitin na sila ang magiging katuwang niya sa darating na pagtitipon ng Dooms. Bakit hindi tayo magsama? 49. Napatingin si Leilani kay James. Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi, salamat. Huwag mag-atubiling umalis anumang oras. Sige, mag-ingat ka sa sarili mo. Paalala ni Leilani kay James at umalis kasama ang iba. Si James lang ang nanatili sa lugar. Pinagmasdan niya ang mga ito na umalis sa kanyang paningin at nawala sa malawak na kalawakan. Dahil alam ni James kung gaano kakilakilabot ang kanyan, hindi siya kumilos ng walang ingat. Pagkaalis ni Leilani at ng iba pa, nagmamadali siyang umalis sa lugar at nagpakita sa isang planeta malapit sa Planet Desolation. Napakalaki ng planeta. Gayunpaman, marahil dahil sa kalapitan nito sa Planet Desolation, labis itong naapektuhan ng kapangyarihan ng planeta. Ang enerhiya ng langit at lupa dito ay natuyo, at ang kapaligiran dito ay napakasama. Ang mga butas ay karaniwan, at may mga bakas pa nga sa ibabaw ng planeta. Ang mga bakas na ito ay naiwan pagkatapos ng digmaan sa malayong nakaraan. Isa si James ay nagpakita sa isang tigang na bundok at nakaupo sa isang lotus na posisyon. Pagkatapos, nag-set up siya ng time formation sa kanyang paligid. Kabanata 4113. Pagkatapos, inilabas ni James ang ilan sa mga shards na nakuha niya dati. Kabisado niya ang greater paths, at maaari niyang i-dissolve ang anumang path o inscription sa kanilang pinaka-orihinal na anyo. Pagkatapos, gagawin niya ang mga ito mula sa kanilang mga pangunahing kaalaman hanggang sa kanilang pinakamalalim. Ang inscription ay sumirit sa kanyang harapan. Ang mga sigil na ito ay hindi kumpleto. Gayunpaman, taglay nila ang kapangyarihang lipulin ng isang macrocosm ancestral god. Tinitigan ni James ang mga sigil ng inscription habang nagbabago ang mga ito sa harap ng kanyang mga mata. Sa huli, sila ang naging pinakapangunahing anyo ng mga sigil ng inscription. Gayunpaman, hindi pa niya nakita ang gayong mga inscription bago. Kahit na itinuro sa kanya ni Soren Clayman ang ilan sa mga pinakamalalim na inscription sa pagbuo, hindi niya maintindihan ang mga nauna sa kanya. Gayunpaman, dapat niyang maunawaan ang mga ito hanggat nagsisikap siya. Umupo si James sa isang bato at nagsimulang maunawaan ang pinakasinaunang sigil sa lahat. Sa bawat segundo, magkakaroon ng milyon-milyong pagbabago. Si James, sa kabilang banda, ay naalala ang bawat pagbabago at patuloy na nag-extrapolate sa kanila. Ang kanyang pag-unawa sa mga sigil na ito ay lalong naging malalim. Nagsimula siyang magtanghal mula sa isang sigil na Formosayon.
Pagkatapos, ang sigil ay naging kumpleto bago ito lumawak upang bumuo ng isang porma sayon. Gayunpaman, ang porma sayon na ito ay hindi maihahambing sa isa sa Planet Desolation. Anuman, naunawaan niya ang pagbuo ng inscription ng Planet Desolation. Magagawa niyang tunawin ang anumang porma sayon na nakatagpo niya sa daan patungo sa pinakaunang yugto nito at masira ang mga ito. Nanatili si James sa loob ng formation ng napakatagal na panahon. Matapos maunawaan ang lahat ng ito, ikinalat niya ang pagbuo ng oras. Matapos maramdaman ang oras, dahan-dahan siyang tumayo at bumulong, 3 milyong taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Mayroong hindi bababa sa 7 milyong taon bago ang pagtitipon ng dooms. Mayroon pa akong sapat na oras. Tinitigan ni James ang planeta sa di kalayuan na nalaslas sa kalahati. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at nakarating sa labas ng Planet Desolation. Sa sandaling lumapit siya sa planeta, naramdaman niya ang isang alon ng kapangyarihan na hamampas patungo sa kanya. Ang malawak na planeta ay walang lahat ng mga palatandaan ng buhay. Swish! Sa sandaling iyon, isang walang hugis na talam ang naputol sa hangin. Kumislap ang katawan ni James, at madali niyang naiwasan ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay tumama sa kawalan sa malayo, at isang pagsabog ang naganap, na nagdulot ng isang bitek sa kawalan. Naramdaman ni James na ang kapangyarihan ay nagmula sa loob ng Planet Desolation. Ito ang kapangyarihang naiwan noong panahon ng digmaan noong nakaraan. Kahit na maraming taon na ang lumipas, kahit ang isang 7-power macrocosm ancestral god ay maaaring mapuksa sa sandaling siya ay tamaan ng kapangyarihan. Pinagmasdan ni James ang paligid. Bagamat may mga spatial turbulence sa unahan, sila ay nakulong ng isang formation. Dahil dito, dapat niyang daanan ang lugar sa unahan. Maingat siyang dumaan sa mga kaguluhan at hindi nagtagal ay nakarating siya sa loob ng Planet Desolation. Sa sandaling dumating siya sa loob ng Planet Desolation, naramdaman niya ang napakalaking pressure ng langit at lupa. Sa ilalim ng presyon, nahihirapan siyang huminga, at ang kanyang mga tuhod ay nagpapakita ng mga palatandaan ng buckling. Nagmamadali siyang nag-catalyze ng kapangyarihan at nilabanan ang pressure. Matapos makapasok sa Planet Desolation, tumayo siya sa kalangitan at iniskan ang planeta. Kabanata 4114. Ginamit ni James ang kanyang divine sense para i-scan ang Planet Desolation. Napagtanto niya na maraming porma sayon sa loob. Sa pamamagitan ng mga pormasyong ito, marami siyang nagawang i-extrapolate. Sa malayong nakaraan, may isang makapangyarihang individual na nagtatag ng kanyang base camp sa planeta at nag-set up ng maraming layers ng formations. Gayunpaman, pagkatapos ng digmaan, lahat sila ay nawasak. Gayunpaman, ang kanilang kapangyarihan ay nakakatakot. Bukod dito, maraming mga rehiyon ang nakatakas sa kanyang divine sense sa loob ng Planet Desolation, lalo na ang gitnang rehiyon ng Fissure. Sa sandaling lumitaw ang kanyang divine sense sa gitnang rehiyon, agad itong kinain at kinain. Nagsalubong ang kilay ni James. Masyadong misteryoso ang Planet Desolation. Iniisip niya kung dapat niyang hanapin ang Soul Blues o mag-adventure sa loob ng Planet Desolation. Ayon sa katalinuhan ng Heaven Eradicating Sect, ang Soul Blues ay nakita ng isang tao sa rehiyon malapit sa Planet Desolation. Ang lugar kung saan natagpuan ng tao ang Soul Blue ay wala sa Desolate Grand Canyon o Planet Desolation. Sa halip, ito ay natagpuan sa isang planeta na malapit sa Planet Desolation. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, nagpasya si James na hanapin muna ang Soul Blues. Hindi siya nakipagsapalaran sa Planet Desolation o sa Desolate Grand Canyon. Matapos usisay ng lugar, tumalikod siya para umalis bago makarating sa planetang binanggit sa ulat ng panektik. Ito ay isang planeta na walang pangalan na halos 10,000 light years lang ang layo. Gayunpaman, ang lugar na ito ay naapektuhan din ng kapangyarihan ng Planet Desolation. Kahit na ang espiritual na enerhiya dito ay hindi pa ganap na nauubos, hindi ito sagana. Pumasok si James sa planeta at ginamit ang kanyang divine sense para i-scan ang planeta. Sa ilalim ng kanyang divine sense, napagtanto niya na mayroong isang sinaunang pagkawasak ng isang sekta sa planeta. Kahit na ang sekta ay nalipol, at ang pagbuo ng bundok ay nawasak, ang plantasyon ng sekta ay umiiral pa rin.
Sa plantasyon, mayroong isang kasaganaan ng mga elixir at mga halamang gamot. Ang ilan sa kanila ay may mataas na kalidad ang ancestral god rank. Natagpuan ni James ang ilang soul blue sa mga halamang gamot. Walang pag-aalinlangan, kinuha na lang niya ang natitirang soul blues na mahahanap niya. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis, patungo sa Planet Desolation. Hindi nagtagal, nakarating siya sa labas ng Planet Desolation. Mula doon, nagsimula siyang magpatuloy ng may pag-iingat. Iyon ay dahil mayroong maraming mga basag na pormasayon sa lahat ng dako sa planeta. Sa sandaling hindi niya sinasadyang pumasok sa isa, siya ay magdaranas ng matinding pinsala. Dahan-daang lumapit si James sa gitnang rehiyon ng planeta. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang walang hugis na kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Agad siyang tumalikod at sinubukang umalis. Gayunpaman, huli na. Ang bawat pormasayon sa Planet Desolation ay nagtipon upang bumuo ng kumpletong pormasayon na bumabalot sa planeta. Sa sandaling sinubukan ni James na tumakas sa planeta, napigilan siya ng kapangyarihan ng pormasayon. Ang kapangyarihang ito ay tumama sa kanya ng husto, at siya ay bumagsak mula sa langit at bumagsak ng husto sa lupa. Boom! Binasag ng napakalaking puwersa ang isang bundok. Ang hanay ng bundok sa loob ng diameter ng isang light year ay nawasak sa kawalan. Gayunpaman, hindi nasaktan si James. Bumangon siya mula sa tambak ng mga durog na bato at tinapik ang kanyang damit. Nang makita niya ang pormasayon na bumabalot sa Planet Desolation, hindi niya napigil ang kumunat ang kanyang mga kilay at bamulong, anong nangyayari? Bakit nagsama-sama ang sirang pormasayon para maging buo ang porma? Mga binibini at ginoo. Habang naguguluhan si James, biglang bumusina ang isang boses. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, kahit na tila sa malayo. Welcome sa Planet Desolation. Isang namamaos na boses ang umugang at umalingaw-ngaw sa buong tainga ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa loob ng planeta. Kabanata 4115. Maligayang pagdating sa Planet Desolation at sa arena kung saan lalaban ka hanggang sa iyong kamatayan. Mula ngayon, ang pagbuo ng Planet Desolation ay unti-unting lumiliit patungo sa gitnang rehiyon. Ang sinumang nahawahan ng pormasayon ay agad na mamamatay anuman ang iyong cultivation base. Upang mabuhay, kailangan mong magtungo sa gitna ng planeta. Bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng 1,000 taon ng buhay. 1,000 taon mula ngayon, lahat kayo ay mapapawi ng pormasayon. Upang mabuhay, kailangan mong lipulin ang iba pang mga nilalang sa planeta. Ang pagpatay sa isang tao ay magkakaroon ka ng karagdagang 3,000 taon ng buhay. Ang mga mabubuhay hanggang sa wakas ay magkakaroon ng malaking tulong. Isang boses ang nagmula sa langit. Nang marinig ito ni James ay natigilan. Anong nangyayari? Natahimik siya at nag-isip. Mula sa mga salitang ito, tila may isang makapangyarihang individual sa Planet Desolation na namuno sa lahat. Providence. Anong Providence? Naguguluhan si James. Sa sandaling iyon, nagpatuloy ang boses. Sa buong kasaysayan ng Greater Realms, may mga walang kapantay na lihim na sining na umiral, gaya ng Human Race's Blithe Omniscience at ng Doom Race's Chaos Sacred Art. Ang mga ito ay kilala sa Greater Realms. Ang providence ng Planet Desolation ay hindi mas mahina kaysa sa mga nabanggit ko. Narinig mo na ba ang Primal Mantra? Ito ay isang bagay na maihahambing sa Blithe Omniscience at sa Chaos Sacred Art. Noon, sumiklab ang digmaan sa Planet Desolation dahil sa Primal Mantra. 2/3. Nagdulot ito ng napakalaking casualty sa space race. Dahil dito, naging isa sila sa pinakamahinang lahi mula sa hegemon ng universo. Ang huling nakatayo ay magkakaroon ng pagkakataong makuha ang Primal Mantra. Sige, simulan na ang laban hanggang kamatayan. Lalong hamina ang boses hanggang sa tuluyan na itong nawala. Ang Primal Mantra. Natigilan si James. Alam niya ang Blithe Omniscience, isang walang kapantay na lihim na sining ng human race. Maaari lamang linangin ng isa ang lihim na sining na ito pagkatapos na linangin ang Omniscience Path. Ngayon, ang Blithe Omniscience ay nanatili sa mga kamay ni Soren Clayman. Nakakatakot ang lakas ni Soren. Kahit na ang pinagsamang lakas ng 10 dakilang lahi ay hindi siya kayang lipulin.
Kaya, maaari lamang nilang matrap siya sa loob ng isang formation. Sinabi ng boses na ang space race ay natugunan ng pagbagsak nito dahil sa digmaan na dulot ng primal mantra. Huminga ng malalim si James. Naniniwala siya na dumating na ang kanyang pagkakataon. Siya ay walang talo sa quasi-acme rank. Kahit na nakatagpo siya ng permanence acmin, makakatakas siya. Hanggat walang totoong acmin sa planeta, tiwala siya sa kanyang tagumpay. Bukod kay James, marami pang iba sa planeta ang nakarinig ng boses. Ang primal mantra. Paano ito mangyayari? Kaya natagpo ng space race ang kanilang pagbagsak dahil sa primal mantra. Marami ang nagsimulang talakayin ang primal mantra. Bilang makapangyarihang mga individual ng Greater Realms, alam nila ang tungkol sa walang kapantay na sekretong sining ng nakaraan. Kabilang sa mga ito ang primal mantra, na nawala sa kasaysayan. Mayroong ilang mga talaan ng lihim na sining sa mga sinaunang teksto ng mga pangunahing lahi. Ngayong lumitaw na ang primal mantra, paanong hindi sila matutokso? Kabanata 4116. Naunawaan ni James ang inscription sa pagbuo pagkatapos pumasok sa isang closed-door meditation sa milyon-milyong taon. Sa nakalipas na milyon-milyong taon, kumalat ang balita tungkol sa insidente sa Desolate Grand Canyon sa buong Greater Realms. Maraming buhay na nilalang mula sa lahat ng lahi, mahina man o malakas, ang pumunta rito upang manood ng palabas. Sa simula, ang Planet Desolation, at maging ang mga nakapaligid na rehiyon nito, ay puno ng mga panganib. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakatagpo ng anumang panganib sa pagpasok sa planeta. Nagtaka ito sa kanila. Iba ito sa mga tsismis. Ngayon, gayunpaman, alam nila na mayroong isang makapangyarihang individual na kumukuha ng mga string sa likod ng mga eksena upang akitin ang mas maraming tao sa Planet Desolation. Iyon lang ang tanging paraan para mailabas ang deathmatch. Ang mga patakaran ay simple. Ang bawat buhay na nilalang sa Planet Desolation ay magkakaroon ng habang buhay na 3,000 taon. Sa buong 3,000 taon na mayroon sila, magkakaroon sila ng karagdagang 3,000 taon ng buhay sa pamamagitan ng pagpatay sa isang buhay na nilalang. Kung hindi, sila ay mapapawi sa pamamagitan ng pagbuo. Ang pagtatago ng sarili ay walang kabuluhan, dahil ang porma sayon ay hahanapin ng bawat baluktot at krani sa rehiyon, na pinipilit ang lahat na magtungo sa gitnang rehiyon. Bagaman simple, ito ay epektibo. Kasabay nito, sa pangunahing kampo ng Stone Race. Maraming makapangyarihang individual ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng pangunahing rurok ng lahing bato. Kabilang sa mga ito ay sina Yori Dalibor, ang dakilang elder ng Dooms, at si Jethro Amani, ang patriarch ng lahing anghel. Nakaupo sa trono si Zussman Stewart, ang patriarch ng lahing bato. May isang gwardya ng Stone Race na nakaluhod sa isang tuhod, na nag-uulat, Patriarch, mayroong isang anomalya sa Planet Desolation. Anong anomalya? Tanong ni Zussman. Sagot ng gwardya, hindi ko alam. Ang aking mga bantay ay nanunood ng Planet Desolation sa buong oras na ito. Gayunpaman, ilang sandali lamang ang nakalipas, ang bawat sirang porma sayon ng planeta ay nagtipon upang bumuo ng isang malakas na porma sayon na humadlang sa amin na makita kung ano ang nangyayari sa loob. Nang marinig ito, natigilan ang lahat sa main hall. Pagkaraan ng ilang oras, tumayo ang isa sa kanila at nagsabi, pupunta ako sa Planet Desolation at titingnan. Pagkatapos, tumungo siya sa planeta. Tumayo na rin ang iba at lumabas ng main hall. Di nagtagal, maraming makapangyarihang individual ang dumating sa labas ng Planet Desolation. Ang Planet Desolation ay binalot ng isang porma sayon. Nakakatakot ang porma sayon na ito, at kahit na ang mga acmin na naruroon doon ay walang magawa tungkol dito. Anong nangyayari? Alam kong maraming mga shattered formation sa Planet Desolation. Pero bakit bigla silang magkukumpulan para bumuo ng kompletong porma sayon? May paraan ba para masira ang formation? Malalim ang formation. Hindi natin ito masisira sa loob ng maikling panahon. Tinalakay nila ang sitwasyon sa Planet Desolation. Kasabay nito, sa Planet Desolation. Naguguluhan pa rin si James sa lahat ng nangyari. Hindi niya naintindihan. Sino ang humila ng mga string sa likod ng mga eksena? Ano ang gusto ng salarin? Ginagamit ba niya ang primal mantra para maghanap ng tagapagmana?
Hindi mabilang na mga tanong ang lumabas sa isip ni James. Ngayon, nagsimula na ang laban ng kamatayan. Gayunpaman, dahil maraming tao ang nalilito tungkol sa buong bagay, wala ni isa sa kanila ang umatake sa iba. Ang ilang mga tao ay nagsimulang bumuo ng mga grupo. Sa sandaling iyon, isang imahe ang lumitaw sa harap ng bawat buhay na nilalang. Ipinakita ng imahe ang eksena sa mga gilid ng pormasayon. Sa larawan, isang buhay na nilalang ang Nolipol sa sandaling nakipag-ugnayan siya sa pormasayon. Kahit na mataas ang kanilang cultivation base, halos agad silang namatay. Kabanata 4117. Bukod dito, nakikita nila na ang pagbuo ay dahan-dahan at unti-unting lumilipat patungo sa gitnang rehiyon. Kahit na ang bilis ay katamtaman, ang pagbuo ay magiging sentro ng desolate Grand Canyon sa loob ng 1,000,000 taon. Totoo ba ito? Talagang pinapatay ang mga tao sa pormasayon. Sa sandaling iyon, marami ang nagsimulang magpanik. Ang ilan ay pumailanglang sa langit at sinubukang umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, nang malapit na silang umalis sa Planet Desolation, nakipag-ugnayan sila sa pormasayon at agad na nagkawatak-watek sa kawalan. Nang makita ito, namutla ang mukha ng maraming tao. Malungkot din ang ekspresyon ni James. Mukhang totoo ito. I will have to expect the worst, he murmured. Siya ay nagpaplano para sa pinakamasamang senaryo. Iyon ay dahil hindi niya alam kung sino ang pumasok sa Planet Desolation at kung mayroong anumang mga akmin sa kanila sa nakalipas na milyon-milyong taon. Kung meron man, mahirap para sa iba na mabuhay. Hindi ito laro, mga kababayan. Umalangaw-ngaw sa buong rehiyon ang ilusyonaryong boses. Mangyaring gamitin ang lahat sa iyong pagtatapon. Ang huling nakatayo ay makakamit ang primal mantra at marahil ilang iba pang mga paglalaan. Lalong hamina ang boses hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang boses sa buong rehiyon, sinubukan ni James na hanapin ang pinanggalingan ng boses. Gayunpaman, ang boses ay tila umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga pati na rin ang pagmumula sa malayo sa parehong oras. Dahil dito, hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon kung saan nanggagaling ang boses. Sisingilan. Sa sandaling iyon, sumiklab ang matinding labanan sa lahat ng dako. Sinamantala ng ilang mas malalakas na nilalang ang pagkakataon at tinambangan ang iba. Bagamat ang ilan ay dumating bilang isang grupo, ang kanilang mga kagrupo ay nagsimula na ring umatake sa kanilang mga kasama. Sa isang iglap, nagkaroon ng kaguluhan sa lahat ng dako. Kahit na walang buhay na nilalang sa lugar ni James, hindi siya nagpabiye sa kanyang pagbabantay. Nagsimula siyang magpatuloy ng may pag-iingat. Itinago ang kanyang presensya, palihim siyang tumungo sa direksyon ng gitna. Sa daan, nasaksihan niya ang maraming laban. Ang ilan ay nasa quasi-acme rank, habang ang mga mahihina ay nasa 7-power macrocosm ancestral god rank. 3,000 taon lang ang tagal ng buhay. Habang pinagmamasdan ni James ang matitinding labanan sa unahan, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Sinabi ng tinig na ang bawat buhay na nilalang sa loob ng pormasayon ay may habang buhay lamang na 3,000 taon. Pagkalipas ng 3,000 taon, sila ay lilipulin. Ang tanging paraan upang mabuhay ay ang patayin ang iba. Ang pagpatay sa isang kaaway ay magkakaroon siya ng karagdagang 3,000 taon ng buhay. Gayunpaman, upang mabuhay, ito ang tanging paraan. Diretso ang tingin niya sa labanan. May mga 20 o higit pang mga nabubuhay na nilalang na nakikibahagi sa isang matinding labanan. Ang kanilang cultivation base ay tungkol sa 9-power macrocosm ancestral god rank. Ang nasabing cultivation base ay ang rurok ng lakas sa sansinukob ni James. Kahit na sa Greater Realms, sila ay maituturing na makapangyarihang mga nilalang. Dumilim ang mukha ni James. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay kumikislap habang siya ay nagpakita sa langit. Habang gumagalaw ang kanyang isip, isang kumikislap na sacred blossom ang lumitaw. Kaagad, isang liwanag ang nagliwanag sa kalangitan. Bagamat maganda, talagang naglalaman ito ng mapangwasak na kapangyarihan. Lahat ng bagay na nakipag-ugnayan sa kapangyarihan ng Sacred Blossom ay agad na nilipol. Bago pa maintindihan ng mga nabubuhay na nilalang sa ibaba kung ano ang nangyayari,
sila ay pinalis ng sagradong pamumulaklak. Kabanata 4118. Itinago ni James ang kanyang sarili sa mga anino at pinanood ang labanan sa pagitan ng 20 buhay na nilalang. Pagkatapos, nagsagawa siya ng blossoming at ipinatawag ang Sacred Blossom. Habang lumalaganap ang kapangyarihan ng Sacred Blossom, ang mga buhay na nilalang sa ibaba ay agad na nawasak. Matapos lipulin ang mga taong iyon, naramdaman ni James ang ilang pagbabago sa loob ng kanyang katawan. Habang pinagmamasdan niyang mabuti ang kanyang katawan, wala siyang makitang kakaiba. Nagsalubong ang kilay niya. Kahit na may mga anomalya sa loob ng kanyang katawan, hindi niya ito maramdaman. Ito ay hindi makatwiran. Ang kanyang cultivation base ay umabot na sa tugatog ng cultivation. Gayunpaman, ang boses na humihila ng mga string sa likod ng mga eksena ay nagawang pakialaman ang kanyang katawan. Nangangahulugan ito na ang paglilinang ng buhay na nilalang ay higit pa sa kanya. Dahil hindi maintindihan ni James ang nangyayari, isinantabi muna niya ang mga iniisip. Ang kailangan lang niyang gawin ay ang mabuhay. Sa pamamagitan lamang ng pagligtas ay mauunawaan niya ang katotohanan ng lahat, kabilang ang pagkakakilanlan ng boses. Ang mundo ng paglilinang ay kung saan ginagawa ng malalakas ang kanilang makakaya at ang mahihina ay nagdurusa sa dapat nilang gawin. Sa mundong ito, ang lakas ay ang pangunahing kahalagahan. Ang lahat ng buhay sa ilalim ng napakatinding kapangyarihan ay marupok. Dahil hindi nawala ang pagmamahal ni James sa mga buhay na nilalang ng Greater Realms, hindi niya nadama na nagkasala ang pagpatay sa kanila. Matapos silang patayin, nagmamadali siyang umalis. Dahil ang mga nabasag na pormasayon sa Planet Desolation ay nagtipon upang bumuo ng isang kumpletong pormasayon, nangangahulugan nito na ito ay ligtas sa loob. Hindi niya sinasadyang makatagpo ang anumang pormasayon at malipol ng kapangyarihan ng pormasayon. Kaya, walang dapat ipag-alala si James tungkol sa paglibot sa planeta. Ang tanging bagay na kailangan niyang malaman ay ang lumayo sa mga gilid ng pormasayon. Sa paggawa nito, hindi siya makakatagpo ng anumang panganib. Hindi nagmamadali si James na makarating sa gitnang rehiyon. Iyon ay dahil sa haka-haka niya na maraming makapangyarihang indibidwal ang magtitipon doon. Kung siya ay pupunta doon ng walang ingat, maaari siyang mahayla sa isang salungatan. Ang layunin niya ay mabuhay at manatiling huling nakatayo. Kahit na ang kanyang lokasyon ay hindi ang gitnang rehiyon, hindi rin siya ganoon kalayo sa sentro. Pumasok siya sa isang maalon na bulubundukin. Isa itong malinis na kagubatan na puno ng mga sinaunang punong hindi pa nakita ni James. Kahit na ang enerhiya ng langit at lupa sa ibang mga planeta malapit sa Planet Desolation ay naubos na, ang kabaligtaran ay totoo dito. Ang diameter ng hanay ng bundok ay humigit kumulang 3,000 light years. Sa tuktok ng isang bundok, nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa isang bato. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang glow ng liwanag ang pumailanglang sa kalangitan, na nagpapaliwanag sa buong planeta. Kaagad, naramdaman ng bawat nabubuhay na nilalang sa planeta ang presensya nito. Ano iyon? Napatingin si James sa ningning at nagsalubong ang kilay. Pagkatapos, tumayo siya at nawala sa kinatatayuan niya. Inactivate niya ang space path at pinunit ang kawalan. Sa susunod na sandali, nasa lugar na siya kung saan lumitaw ang liwanag. Ang lugar ay ang tuktok ng isang bundok. Sa ilalim ng liwanag, ang buong bundok ay tila kumikinang. Kahit na ang mga ordinaryong bato ay tila hindi mabibili ng salapi. Hindi naglakas loob na lumapit si James sa lugar at sa halip ay pinagmasdan ang sitwasyon mula sa malayo. Kabanata 4119. Mga kapwa ko kaibigan. Sa sandaling iyon, muling nagboom ang boses kanina. Maraming providences sa Planet Desolation. Ngayon, ang unang pangunahing providence ay lumitaw sa isang 5 kulay na lawa sa isang bundok. Sa pond, mayroong isang pambihirang 5 kulay na holy water. Sa pamamagitan ng pagbababad sa pond, ang iyong pisikal na lakas ay tataas ng lukso. Ang 5-color holy pond ay napakabihirang, kaya mangyaring huwag hayaang masayang ang pagkakataong ito. Tanging isang buhay na nilalang lamang ang makakakuha ng mapagkukunan. Nang marinig ito ni James ay tuwang-tuwa. Para sa ibang mga buhay na nilalang, ito ay para lamang sa pagtaas ng pisikal na lakas ng isang tao.
Gayunpaman, para kay James, ito ay isang malaking hakbang patungo sa ikawalong yugto ng Omniscience Path. Sa sandaling tumawid siya sa ikawalong yugto ng Omniscience Path, hindi na siya matatakot sa sinumang Akmins. Kapag naabot na niya ang ikasyam na yugto, nasa yugto na si Soren Clayman, walang nabubuhay na nilalang sa Greater Realms ang makakapagpuksa sa kanya. Tuwang-tuwa si James, mabilis na tumakbo patungo sa bundok. Sa isang iglap, nasa tuktok na siya ng bundok. May pond doon. Bilog ang sukat, ang lawa ay halos 10 metro ang diametro. Mayroong maraming kulay na pool ng tubig sa loob. Sa sandaling lumapit si James sa pond, naramdaman niya ang isang napakalakas na kapangyarihan na nagmumula sa loob ng pond. Dahil sa lakas, ang mga pores ni James ay bumukas at nakaka-relax habang ang kanyang pisikal na katawan ay galit na hinihigop ang kapangyarihan. Kaagad, alam ni James kung gaano kapaki-pakinabang ang 5 kulay na holy water. Ito ay higit na mahalaga kaysa sa bunga ng buhay. Hindi na siya nagdalawang isip at pasimpleng tumakbo patungo sa lawa. Gayunpaman, bago niya marating ang lawa, isang marahas na kapangyarihan ang dumaan patungo sa kanya mula sa malayo. Kaagad, naramdaman ni James ang isang napakalaking palm print na bumababa mula sa langit. Namutla ang kanyang mukha, at nagmamadaling umiwas sa pag-atake. Ang dambuhalang palm print ay tumama sa lupa. Boom! Nayanig ang lupa. Sa sandaling iyon, nawasak ang bundok, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay nawasak sa hangin. Ang lahat sa loob ng radius ng ilang light years ay naging limot. Gayunpaman, sa sandaling nawasak ang bundok, isang misteryosong kapangyarihan ang lumitaw at ibinalik ang lahat sa normal. Muling lumitaw ang bundok at ang lawa, at lumitaw ang isang misteryosong liwanag mula sa 5 kulay na banal na tubig sa lawa. Matapos iwasan ang pag-atake, lumitaw si James sa malayo. Samantala, lumitaw ang pag-atake. Isa siyang lalaking nakasuot ng puting roba. Medyo gwapo rin siya at matalino. Nakatayo sa kawalan, tumingin siya kay James at nag-isip. Simula kailan nagkaroon ng ganoong buhay na nilalang sa Greater Realms? Bulong niya. Matagal na, Wotan Buster. Sa sandaling iyon, isang malambing na boses ang maririnig. Kasunod nito, isang grupo ng mga tao ang lumitaw. Nangunguna si Prinsesa Leilani na naghiwalay ng landas kasama si James, at sa likod niya ay si Winston ng lahi ng Doom, Sigmund ng lahing Diablo, Zephyr ng lahing Ghost, at Gruffudd ng lahing Skeleton. Nagmula sila sa 10 Great Races at nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan sa quasi-acme rank. Napasulyap si Wotan sa kanila. Ang kanyang ekspresyon ay binubuo habang sinasabi niya, ang pag-aari na ito ay pag-aari ko. Umalis ka na, ayokong makipagtalo sa iyo. Ang kanyang ekspresyon ay binubuo, at ang kanyang tono ay kalmado. Gayunpaman, ang mga salitang iyon lamang ang nagpakita ng kanyang pagtitiwala. Kahit na kapag nahaharap sa isang grupo ng mga makapangyarihang tao, siya ay lubos na hindi natatakot. Nang marinig ito, naging malungkot si Leilani at ang iba pa. Ano ang dapat nating gawin? Bulong ni Zephyr. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi ni Leilani, ang pag-aalaga na ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi natin mapapayag na kunin niya ang lahat para sa kanyang sarili. Maaari tayong magkaroon ng pagkakataon laban sa kanya sa pamamagitan ng pagtutulungan. Kabanata 4120. Nakaharap kay Wotan, maging ang ekspresyon ni Leilani ay malungkot. Para sa kanya, kailangan niyang pagsamahin ang lakas ng kanyang grupo para makalaban si Wotan. Sa sandaling iyon, maraming buhay na nilalang ang dumating. Gayunpaman, nang makita si Leilani, Wotan, at ang iba pa, napaatras sila at hindi nang ahas na lumapit. Si Leilani, Winston, at ang iba pa sa grupo ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mga individual. Gayunpaman, ang presensya ni Wotan ay nagtanim ng takot sa kanilang mga puso. Nang makitang parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan dito, napataas ang kilay ni James. Napakaraming tao na ang narito sa maikling panahon. Nag-aalala siya na may dadating pa. Ano ang dapat kong gawin? Si James ay nasa kawalan. Tiwala siya sa kanyang lakas. Gayunpaman, hindi siya masyadong mapagmataas para maniwala na kaya niyang labanan ang lahat ng pinakamakapangyarihang nilalang sa Greater Realms ng mag-isa.
Nang makita si Leilani at ang iba pa, naglakad si James palapit sa kanila pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Pagkatapos, nilapitan niya si Leilani at tinanong, "Kamahalan, sino ang lalaking umatake sa akin?" Sumulyap si Leilani kay Wotan na may composed look sa kanyang mukha at nagpaliwanag. Ang kanyang pangalan ay Wotan Buster. Ang kanyang lahi ay hindi kilala. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Ika-10 siya sa Chaos Rankang. Ang Chaos Rankang. Natigilan si James. Ano yun? Kahit na matagal na siyang nasa Greater Realms, hindi niya naiintindihan ang Chaos Rankang. Dahil dito, tinanong niya, ano ang Chaos Rankang? Nang marinig ito, ang entourage ni Leilani ay sumulyap kay James nang may pagtataka, na tila naguguluhan sa kamangmangaan ni James sa Chaos Rankang. Sumulyap si Leilani kay James at simpleng ipinaliwanag, ang Chaos Rankang ay isang rangkang upang matukoy ang lakas ng mga buhay na nilalang sa Greater Realms. Ito ay nahahati sa Divine Rank, Gold Rank, at Silver Rank. Ang Divine Rank ay ang pinakakilala sa kanilang lahat. Sa teoryang pagsasalita, maaari mo lamang ipakilala ang iyong pangalan sa Chaos Divine Rankang sa pamamagitan ng pagtawid sa Acme Rank. Gayunpaman, dahil mahigpit ang kompetisyon, hindi lahat ng Acmin ay maaaring mag-iwan ng kanilang mga pangalan sa ranggo. Iba ang Gold Rankang. Ito ay ginagamit upang matukoy ang lakas ng quasi-Acmins. Samantala, ang Silver Rankang ay isang rangkang para sa Macrocosm Ancestral Gods. Sa ngayon, isantabi natin ang Divine Rankang at Silver Rankang. Ipinagmamalaki ng Greater Realms ang mahabang kasaysayan. Mula noong unang panahon, ang Chaos Gold Rankang ay palaging umiiral. Hanggat ikaw ay isang quasi-Acmin, maaari mong ipakilala ang iyong pangalan sa Gold Rankang. Sa pagtawid sa Acme Rank, gayunpaman, mawawala ang iyong pangalan sa Gold Rankang. Kaya naman sinasabi namin na ang mga nasa Gold Rankang ay walang kapantay sa quasi-Acme Rank. Ang gayong tao ay hindi magiging mas mahina kaysa sa Permanence Acmins. Huminga ng malalim si Leilani bago nagpatuloy, ang aking cultivation base ay nasa peak late stage ng quasi-Acme Rank. Gayunpaman, kahit ako ay hindi mailagay ang aking pangalan sa Gold Rankang. Nang marinig ito, nagkaroon si James ng magaspang na pag-unawa sa sistema ng pagraranggo. Kung kahit si Leilani ay hindi mailagay ang kanyang pangalan sa Gold Rankang, gaano kaya katikot ang mga nasa top 10? Habang nagpapaliwanag si Leilani kay James, dumarami ang nagtitipon sa rehiyon. Sa sandaling ito, mayroong halos 100 sa kanila. Lahat sila ay malalakas, at ang karamihan sa kanila ay nasa 9-power Macrocosm Ancestral God rank. Wotan Buster. Siya yun. Dahil ang numero 10 tao sa Chaos Gold Rankang ay narito, maaari tayong magpaalam sa Providence. Ang Wotan ay masyadong makapangyarihan, at ang kanyang pag-iral ay isang banta sa ating lahat. Bakit hindi tayo magtulungan at panasan muna siya? Iyon lang ang paraan para mabuhay tayo. Marami ang nagsimulang magtalakayan. Sa huli, isa lang ang mabubuhay hanggang sa katapusan sa Planet Desolation.